dahil gawa ng masamaan loob ko dyan dahil nasama yung dalawang kapatid ko sa ano, sa tok. Tay, magandang gabi po. Kami po ang Survey Channel at ang JDB said. Magtatanong lang po ng tungkol dito sa ginanap na rally. Yung ano pong masasabi niyo doon sa panahon na nagra-rally si Rito ng KOJC? Minsan masaya, minsan puro batikos. Paano pong pagbabatikos ang sinasabi nila? Ano pong ano yan? Parang ata sa pagkahuli ni Pastor. Yun lang. Tapos, kung para sa akin naman, hayaan na lang muna umusad ang hustisya. Kung talagang walang sala si Pastor, patunayan. Ang rally-rally kasi gulo lang. Naantong lang ba sa mga pag-iinit ng bawat isa. Hindi naman natin masasabi yung ibang tao rin. Kaya kung sakaling walang sala yun, tunayan nila. Ako, maka-Duterte nga ako, pero hindi naman saradong utak ko rin. Hindi naman ako, ay sa tanda ko na to. Sa totoo, maka-Duterte. Pero hindi naman ako papayag dun sa mga kung mali. Hindi kita iduluhin, di ba? Tsaka sa nangyari ngayon, kung natin, pahirap na ng pahirap. Parami na ng parami yung mga, kaya siguro mga presidente hindi makagawa ng mabuti dahil puro batikos na lang. Tay, yung pangalawang tanong ko po, ano po yung masasabi niyo ngayon sa Pangulong Marcos natin? So okay naman, kahit paano, bigyan din lang natin ng, ayong sabi ng iba, pangit. Pero kung para sa, kung naman, ba't hindi natin bigyan ba ng pagkakataon, diba? Ilang taon pa lang naman yan siya. Huwag tayong manghusga kagad. Mahirap din yung husgahan natin kagad ng tao. Binoto na nga natin yan eh. Kung sa pagkuhan sa iba na mali, bahala na lang sila. Sila na lang mag-isip kung anong, para sa akin naman, bigyan ng pagkakataon. Ilang taon pa lang naman yan siya. Kahit paano naman yung tao na yan, may nagagawa rin naman. Wala naman siguro naging presidente na hindi nila binabatikos. Kahit na si former Digong noon, ganun pa rin yung ginagawa. Habang may nakakakon, hindi titino ang bansa pag oras marami pang mga kurakot na tao. Ayaw nila maupo yung mga matitino. Kahit matino, lalong tinukan nila. Kaya ako, Marcos Duterte, okay pa rin naman sa akin. Wala naman tayong magagawa ron eh. Isa pa, kahit pa paano nakikinabang din ako sa panahon ni Marcos. Pa-hospital ako na walang bayad. So, yun, malaking bagay na rin yun. Naka-4 na hospital din ako. Pero ni Singkong Duling, hindi nila ako pinigyan. Sa panahon ni Marcos? So, sa panahon ngayon, sa panahon ni Marcos, nakalimang sa 4. Puro sa Palawan yun. Nalibre kayo sa pagpapagamot? Oo. Salamat na rin ako nun. Dahil kahit pa paano, wala man akong pamilya. Hindi ba ako hinanapan ng mga ganun-ganun na pa. Basta, pinasok na lang ako sa hospital. Yung mga na ang nagkasikaso sa akin, yung mga taong gobyerno na. Katulad ng DSWD. 4 nga na hospital. Pakinabangan ko. Kaya wala rin akong Kahit nung una pa naman, maka-Marcos din naman kami. Panahon ng tatay ko noon. Kami, isang Muslim din ng galingan namin. Pero, maganda naman na din ang namin. Sa panahon ni Marcos talaga, marami talagang nung tatay.
Pero naging kwan lang yung madugo dahil marami ang kalaban. Hindi naman totoong tarantado si Marcos noon eh. Yung tatay. Naging kwan lang yun dahil sa dami. Dami kumakalaban. Yun lang po. Sige po. Thank you po. Yun lang po. Maraming salamat tayo. Oo. Magandang gabi. Magtatanong lang kami tungkol sa Gabi-gabi rin. ginanap na rally rito ng KOJC. Anong masasabi niyo rito? Nakakatuwa rin kasi sila kasi kahit umulan man o umaraw, andito sila. Saka yung pinaglalaban nila. Kasi hindi natin sila masisisi kung ano yung mga pinaglalaban nila talagang pinanggusto nila eh. Kaya lang, ang hindi lang maganda doon minsan, kasi nasa Diyos sila eh, di ba yung ako Christian ako. Kaya lang, may mga tayo kasi hindi natin kailangan magsalita ng pangit sa tao. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Yung mga pangit na salita sana, isa Diyos na lang natin yun. Kasi hindi naman tayo perfect ng tao. Dapat hindi na lang natin inuhusgahan yung tao. Hindi na tayo nagsasalita pa ng pangit, ng hindi maganda, lalo na ng, kasi hindi gusto ng Diyos yan, yung mga ganyan, lalo na kung ang pinaglalaban nila ay si Pastor Kibuloy, di ba? Dapat ipakita nila na ano sila, na nandun yung humility nila, di ba? Dapat ganun silang tao, yung pero okay naman sila kasi kahit umaraw, yung sacrifice nila nandun pa rin. Kasi faith nila yun eh. Ang ano ko lang, sana, huwag silang sasalita ng pangit sa tao. Kasi tao pa rin yun, di ba? So, yung pangalawang tanong namin, ano po ba yung masasabi niyo ngayon sa Presidente Marcos natin? Kay Presidente Marcos, okay lang din naman. Kasi pag ang ba humingi ka ng nakakatanggap naman kami, mga ayuda. Tulad yan, yung mga pwedeng program, binibigyan kami ng karapatan na pumunta dyan sa Malacanang, hindi kami inusga ng yung mga tao na, mga staff niya masyado rin mapait. Wala naman ang pinapanigan, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, kasi sa katulad namin, kailangan din namin ng kahit kaunting pagkain dito, masaya na kami doon. Kasi yung time kasi na nag-rally dito, yung ilang staff kasi sinabihan kami na para lang sa mga uma-attendo. Kami nga umupo kami sa upuan dito para mabigyan ng pagkain. Kasi yung tingin nila sa amin masyadong mababa. Kung talaga nasa Diyos sila, dapat pinapakita nila yung maging sila, maging mabait sila sa kapwa nila, maging maawain sila. Kasi hindi rin naman kami hihingi sa kanila kung meron lang din kami, di ba? Presidente, mabait naman si President kasi tulad ko, nakakakuha ko ng mga sa DSWD, okay naman yung palakad niya. Yun nga lang, hindi niya natupad yung sa bigas, pero siguro, mahirap yung gano'n kasi yun ang inaano ng tao. Kahit sino man umupo, di ba, lagi na lang may basher. Hindi na iwasan na kahit sino umupo, maganda o pangit pinapakita, may pa rin, may natatanggap pa rin na pangit sa tao. Hindi rin kasi perfecto ang tao eh. Pero kay Bongbong, okay naman kami. Mabait naman si Bongbong, hindi siya sa tao. Okay sir, thank you po. Ngayon lang po yung tanong namin. Maraming salamat.